Check nyo to guys, oh. Sabi dito, oh. Is social media ban for minors protection or just ban-aid solution? Tama ba? Ban-aid solution nga ba? Ban-aid solution. So, talaga namang malaki na ang impluensya ng social media ngayon sa mga kabataan. Kasi may ultimo doon sa pinaka normal or pinaka standard lang na social media, which is yung mga YT, yung Blue App, and then ngayon, sikat na sikat yung ano, hindi man sinasadya, may mga something na natututunan yung bata na hindi nila pa dapat matutunan. Pero, dahil sa bagong henerasyon na sila ngayon, talagang hindi nyo maiiwasan na marami silang matututunan. Pag-usapan natin. Alam nyo kasi, okay lang naman ang social media. Kasi actually, ang hirap na rin nilang pigilan. Kahit pigilan mo yan, gagawa at gagawa ng paraan yan para makapag-social media yan. Especially, mga pandemic kids sila. Sila yung mga tao na nabuhay sa bahay lang using yung social media. So, pag tinanggal mo sa kanila yung social media, is parang tinanggal mo na rin sa kanila yung source nila ng ano, kasiyahan, yung source nila ng something na improve ng kanilang life, di ba? Kasi, yun talaga yung kanila wala na tayong magagawa doon na talaga sila pinanganak wala na tayong magagawa dyan. So, pinaka-suggestion ko na lang ay bawa. If you cannot control them using the social media, well, at least man lang, kasi itong mga bata ngayon, napapansin ko lang, ang hilig nila talagang magtago. Ang hilig nilang gumawa ng mga bagay na hindi nila pinapaalam sa mga magulang nila. Tapos yung mga magulang ngayon, dahil nga sa sobrang hirap ng buhay, masyado nang abala sa buhay. Hindi naman talaga yung totally matututukan yung mga bata. Unless lang yung mga magulang talaga, yung mga nakabahay lang, yung walang ginagawa, walang trabaho. Pero imposible na ngayon yan. Halos lahat ng magulang ngayon, dalawa sila nagtatrabaho. Syempre, yung bata, walang mapagtatanungan, kundi yung kapwa-kaibigan niya lang din. O kaya yung mga kabarkada niya, o kaya yung somebody nakakilala niya from another place. Kaya ang nangyayari ngayon, expose sila sa social media, tapos lack pa ng guidance. Ibig sabihin, hindi sila masyadong nag-guide ng mga magulang nila. So, ang pinaka nakikita kong solusyon dyan is magkaroon sila ng program sa school. Kasi remember, yung school nila, ang pangalawang bahay nila. So, dapat meron diyang program na mag-i-initiate na magkakaroon ng parang explanation or guidance sa mga napapanood nila sa social media through their teachers, o kaya meron silang magkakaklase sila, may time sila na pwede sila magsama-sama magkakaklase, tapos i-discuss nila kung ano yung mga nakikita nila at napapanood nila, o kaya kung may gusto silang malaman sa social media, dapat ganon, instead of just using yung mga computer, using yung paano gumawa ng video, kung paano yung kasi napapansin ko ngayon, ganon yung curriculum nila how to make a video, to vlog, yung mga ganon. Instead of that, siguro dapat meron silang program na dapat mas deep ang kanyang approach, na hindi lang basta-basta nila gagamitin yung social media, kundi pag-uusapan din nila yung mga nangyayari sa social media. It's better that way. Kasi halimbawa, may napanood silang hindi maganda, medyo malaswa, at least nakakapag-open sila. Ma'am, bakit napanood ko ng ganyan? Dapat may ganong klase ng discussion. Tapos dapat open. Walang bastos, walang malisya, wala lahat. So that the teacher can actually guide them dun sa mga lahat ng napapanood nila. Kaya tuloy nadadamay tuloy si Tatay Diggs. Kasi alam niyo naman si Tatay Diggs, matandang sinaunang ugali yan Kayo naman, napaplastic nyo naman. Yung lola ko nga, tumitilaok sa madaling araw Gising na Nagmumura na, tinatawag na kami, tutulog pa kayo. Tapos ang tingin nyo kay Tatay Digong, porke nagmura, masamang tao na. So porke sinasabi niya ganyan at ganito, masamang tao na siya, hindi. Kasi kung masamang tao si Tatay Diggs, sana walang nagmamahal sa kanya. 'Di ba? Kasi ang senyales naman isang taong masama, yung talagang totally walang nagmamahal. Kung meron man nagmamahal, very limited. Wow. All over the Philippines may nagmamahal sa kanya, tapos tawag nyo sa kanya masamang tao. Masamang tao kasi hindi nyo siya gusto. Pero ganito lang yan. So kapag nakita ng bata, sinabi ni Tatay Diggs yung ganyan, o kaya pag nakita ng bata na sinabi ni VP Sara yung ganyan, o kahit pa yung mga dilawan, o kahit pa kung sino man yung pink, kasi di ba uso ngayon yung pride, di ba? So dapat nakikita nila si Pura, nagmimisa. Si Pura, ginawang Hesukristo. So dapat, meron silang parang brainstorming na pagkakataon dyan sa loob ng school na kung ano yung nakikita nila, isi-share nila sa klase. Tapos pag-uusapan nila, yun ang pinaka-suggestion ko dyan. Pero you do not take away the social media from the child. Kasi a child na lumaki at nabuhay sa social media is something like na parang tinanggalan mo siya ng tubig at pagkain niya, baka ma-depress. Usong-uso pa naman ngayon sa mga bata ang anxiety at saka depression. Mainly because galing sila sa mga hardship nung pandemic. At saka kahit pa sabihin na natin
pre-pandemic or post-pandemic sila galing, still may influence pa rin sa kanila yan. Kaya it's more likely na mas maganda kung magsaliksik na lang tayo ng tamang program for an open forum para sa kanila. Para nag-guide sila ng mga nakatatanda dun sa mga nakikita nila. For example, asthma ng lola. For example, yung nangyari sa Tacloban. Malamang napanood nila yan. Kasi may plano eh. Malamang napanood nila dun sa ibang binubuli. Nakita niyo yung t-shirt, pare-parehas. Malamang may ano nga yan eh. May Facebook group yan eh. Na hindi lang nalalaman ng mga magulang, pero alam ng mga kaibigan. Hindi rin alam ng guro. Malay nyo, yun na nag-i-influence sa kanila. Huwag naman kay Tatay Diggs. Kasi wala. Kung naman, nung panahon ni Tatay Diggs, 4 years old, 5 years old pa lang yung mga yan. Those are the things na nakikita nila sa peers. Palagi ko may peer pressure. That's why nagawa nila yan. So, di ba uso sa US yung mga ganyan? Yung mga nagbabaril sa school? Sa US, madalas yan. Ang dami na nangyaring ganyan. Sunod-sunod before. Di ba? So, more or less, tapos ang reason kasi binubuli sila. Kaya nila nagawa yan, di ba? So, more or less, excuse ulit, hika. So, more or less, siguro, dapat, merong nag-guide sa kanila sa social media. Siguro, hindi lang siguro yan isang tao, or isang kaalaman or karunungan. Siguro, multi-sectoral. Ibig sabihin, ibang panig ng pag-aaral. Pwedeng religious, pwedeng current event, yung mga ganun, di ba? Pwedeng something else, pwedeng ang sex education, pwede yun. Kasi, sino pa ba naman batang hindi nakapanood through social media ng kahit pinagbawal dati ni Tatay Diggs, pero nakakaalpas pa rin. Lalo ngayon, binuksan ko nakakapanood na ulit eh. Although, siguro may age bracket, pero dinadaya naman kasi nila edad. Hindi naman kasi accurate yung registration, sa totoo lang. Ewan ko ba? So, kung may registration, edi, siguro, it's high time na i-regulate din. Pag nag-register sa kanila bata, hindi ganun din eh. Gagamit din ng cellphone ng matanda. So, wala talagang kawala. So, ang pinakamaganda is magkaroon na lang ng guide. Magkaroon na somebody to talk to para hindi sila napapariwara, hindi naiiba ang kanilang interpretasyon doon sa mga napapanood na nakikita nila. Kasi yung ginagawa nilang yan, sariling interpretasyon nila yan. Walang guidance ng magulang yan, promise. Kasi kung may guidance ng magulang yan, hindi ganyan ang mangyayari. And another thing, dapat ang mga parents ngayon maging open na sa kanilang mga anak. Kasi hindi mo na sila pwedeng kagalitan. Kailangan kausapin mo sila. In the house itself, dapat magkaroon na ng yung time. Kasi yan na nga, very busy ang family. Minsan, hindi na nga nakakasama-sama sa pagkainan para kumain nang sabay-sabay. So, dapat talaga may time na isang araw na talaga magkakasama lang sila at wala silang ibang pupuntahan. Kumbaga, family day. Tapos, ipatupad ng gobyerno ang family day na walang batang makikita sa labas at lahat yan, kung may makikita man, kailangan kasama ang mga magulang. Para meron silang bonding. Hindi yung umiiwas ang bata sa magulang dahil natatakot magsalita, natatakot magtanong, di ba? So yan yung palagay ko, more on communication process. If the government can do that or dito sa ating Department of Education can regulate the school para magawa yan, yung meron tayong communication process within the students, especially the minors, palagay ko medyo mababawas-bawasan lahat ng mga nangyayaring yan. Kasi nung panahon ng batang 90s, parang wala naman yan. This is the first time, di ba? Nung batang 90s, medyo, kasi ang dami ko nahawakang batang 90s. Halos batang 90s lahat ng customer ko. So alam ko mga ugali na, ang laki talaga ng difference nitong Gen Z at saka nung bago, yung beta o yung alpha. Sobrang ang laki ng difference. So as a nurse myself, tapos meron din akong parang series of curriculum about child development and education. Alam ko kung paano sila i-handle. So, barbero rin ako, 'di ba, manggugupit. So, mas nakakapagsalita pa sila sa akin ng problema nila. Actually, minsan may problema sila na hindi nila kayang sabihin sa magulang nila, pero sa akin nasasabi nila. So, dapat prepared lahat ng mga nakakausap nila kung paano sagutin ng tama yung mga inquiries nila, yung mga nasa isip nila, yung nasa damdamin nila. Ako, in my own little way, at least nag-guide ko sila because kahit papano, nakatapos ang lola at may konting mas mataas na degree ang lola kaysa sa nakatapos lang, kung naunawaan nyo yun. So, yun ang aking nakikitang solusyon dyan sa problema na yan. Otherwise, siguro, wag nang iba ng social media. Pag binanyo yan, malagay ko, dadami ang pasyente sa psychiatric ward. May minor din naman ako ng psychiatry.
baka kumita bigla ang lola, charot lang. So wag. Palagay ko it's not a solution to ban the social media. It's just parang tama, ban-aid lang. Okay, salamat.